Ayan! Good day mga kapatid! Nagsama-sama na naman ulit tayo sa another episode ng Kati Cute! Yes. Nakakamiss kayo mga brothers and sisters. Yes. Grabe. And praise the Lord at nandito tayo ulit. Yes, and marami tayong pag-uusapan ngayon. We are very much jam-packed today. Siyempre, yung ating simbalita, kung ano yung latest sa ating pananampalatayang Katoliko, mga balita, pag-uusapan natin yan later. Yes, tapos yung ang pag-uusapan din natin yung dun sa Santo Santito. Santo natin, oo. Oo. Santo Santito is about kay San Antonio de Padua. Padua. Kikilalanin natin si San Antonio de Padua. Siyempre, i-relate na rin natin sa kanya yung ating padasal later. Yes. Diba? Kasi naman yung saint na pag-uusapan din later. At manghingi tayo ng intercession sa dasal niya. Yes. And then another thing, mga pag-uusapan natin sa ating chat-chatan ay syempre yung patungkol sa mental health. Yes, yun ang uso ngayong pag-uusapin ngayon, lalo na sa mga kabataan na kagaya natin. Diba? Yes. Marinig din natin. So, relate. Oo. Hindi ba? Ako din. Affected din ako, grabe. Yes, oo nga eh. Kaya maganda marinig din natin galing sa mga kabataan on how they view ang mental Yes. health. Speaking of kabataan, balita ko may special guest daw tayo. Ay, oo. Grabe, from Binondo, Manila. Ay, grabe. Grabe. Dinadayo Dinadayo po yung mga special guest po namin na mag-host po dito sa ating Catechist segment. Yes. And then, pag-uusapan din natin yung latest miracle ni Venerable Fulton Sheen. Just from the New York. Yes. Naka-champion lang ng New Oo. York City sa NBA Finals. So, titignan natin mamaya kung ano yung nasasagap ng mga chismoso-chismosa natin. Malalaman natin mamaya yan. Kung ano yung mga sino yung mga chismoso dito, chismoso. Pero alam mo, ang kagandahan kasi, pinachichismisan natin dito is everything and anything about kay God. And Amen. dito lang yan sa... Wala nang patumbik-tumbik pa. Ito ang Sin Balita. So ngayon brother, pag-uusapan po natin yung balita tungkol sa ating simbahan at sa ating pamayanan. At ang dami talagang nangyari itong mga nagdaang mga araw. Unahin na natin yung patungkol sa pagpipilgrimage dito ng Relic of Our Lady of Guadalupe. Yes. Yes, and magtatagal siya dito. Mag-iikot siya sa 30 parokya, basilika at mga shrines para syempre ilapit ulit tayo sa mahal na ina sa ilalim ng titulo ng Our Lady of Guadalupe. Sa kanyang laylayan. Yes. Napakarami actually mga deboto ang Our Lady of Guadalupe. Katunayan nga, nung unang-unang araw niya, napakarami ang dumagsa sa Manila Cathedral. Yes. And one of that is ang ating presidente sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ay oo, kinonsecrate niya nung nakaraan lang din, nung unang araw, kinonsecrate niya ang buong Pilipinas sa Our Lady of Guadalupe. And to just add to it, meron na pong unang naging consecration noong April 2024 sa mahal na ina. So Si ito na yung ano pangalawa. din, Si ang ating Pangulo. PBBM din. Yes, PBM din. So, Actually, siya din yung celestial patroness natin, no? Yes. So bilang isang pangulo ng bansang Pilipinas, so may pangangailangan din siya na kailangan tugunan din niya sa tulong ng kanyang pananampalatayang Katoliko, syempre bilang sa tulong na rin po ng Mahal na Birheng Maria. At i-disregard natin yung political views and political trouble natin Yes. dyan, Para kung sa ikakabuti naman po ng bansang Yes. Pilipinas, why not? Tama. Sis Johanna, balita ko galing kang Barcelona. Ay, Wow, So, Barcelona. ayun nga. Ano ba yun? Ito nga ang chismis. Ito nga ang chismis. Yung sa Barcelona, kung alam niyo yung Sagrada Familia. Yung bagong natapos na Yes. malaking Ay, simbahan tapos sa na ba? Barcelona. Oh, ganun nga. actually, halos natapos na siya. Yung pinaka-krus niya, yung pinaka-krus niya, naipatong na doon sa ibabaw ng Ay, magandang Ayun, balita yan. Finally, matatapos na yung Yes. Sagrada At- Familia. At matutuwa si Godi dito, yung arkitekto ng Sagrada Familia. At saka pinangunahan ni Pope Leo yung yung misa sa papasinaya Ng simba. ng simbahan. Yun. And he also give the blessing sa bagong Yes, simbahan oo. na yun. No? So, ang kagandahan lang din sa pagbisita ni Pope Leo and then sa pagbasbas din sa simbahan na yun, bumalik yung ignite of the Yes. faith ng taga Spain. Actually, ang daming umattend eh. Halos
iba't ibang part ng Spain, ng Espanya, pumunta lahat dun, eh. At saka yung Barcelona kasi is one of the pinaka most tourist site ng Spain. So, Kasi dagdag sa kanila yun, yun kasi actually. actually yun ang pinaka parang tourist attraction nila, eh. Yun yung pinaka pinupuntahan ng mga turista. Yung Sagrada. Yung Sagrada Sagrada Familia. Familia. Oo. Halos tapos na talaga siya. Tsaka yun ang importante, no, yung bumalik yung pagiging pananampalatayang Katoliko sa bansang Espanya. Oo. Yeah, Kasi di ba, alam naman natin yung nangyayari sa Europe Sa ngayon. Europe, yes. So, Oo. let's continue pray Let's for the pray for them. faithful sa Yes. Europa. And meron ako nabalitaan sa iyo, Bro Ginny. Feeling ko a-attend ka ng meeting. Saan meeting? Sa Maleta? O hindi? Balita. Hindi. Kidding aside, ngayon kasi, naglabas na bagong encyclical si Pope Leo XIV about sa AI. The title is Yes. Humanitas, Magnificat Humanitas. Magnificat Humanitas. It's all about the... Sige, aminin natin na today, right now, happening sa panahon natin ngayon, is si AI na mismo ang nagte-take over ng mundo natin ngayon. Sa work, sa iba't ibang larangan ng ating buhay. So, ang kagandahan sa encyclical na to ni Pope Leo, so, dinefine niya kung ano ba ang tamang paggamit ng AI and what's the difference between AI technology and humanity. Actually, ma-share ko lang, ito rin yung topic na inatiran ko last forum sa UST. UST, pero Yes. naka-UP ka. Kaya, Wow. alam mo naman na half UST, half UP ako. Ayun nga, tinalakay din dun sa forum na yung AI, para kasi siyang nagiging, yun na yung siyang, nagiging na siya eh. Kumbaga dun nagbabase yung mga estudyante. Parang dun na sila nagtatanong ng kanilang mga feelings, kung ano yung So, gagawin nila. Wow, Pili. Yes. Nagtatanong sa AI. Actually, yes. Oo. Yes, doon sila nagtatanong yung kanilang mga struggles sa araw-araw. Actually, doon tinalakay yung kung paano matutugunan yung mga solusyon sa problema na lalo na ngayon na makabagong teknolohiya. So, panahon natin, Yes. habang tayo estudyante sa library tayo pumupunta Oo. to do as research. Oo. Pero ngayon, sa AI na AI talaga. na talaga yung mga So, ang point lang naman ng plenary, especially this coming plenary na Yeah. CP, they're going to talk about that AI Aspect. Yes. aspect. Yes. Aspect. So, ang point lang naman dun sa encyclical ni Pope Leo, let's use properly the AI technology. Yes. So, napakaraming Sure, yes. nangyari lately sa mundo ng ating pananampalataya at maganda na nagiging aktibo tayo at nakikinig tayo, nagiging mapagmasid tayo at huwag tayong titigil sa pananalangin. Yes, siyang tunay. Siyang tunay. Yes, So, sir. ito muli, meron ulit kami mga i-update sa inyo sa susunod dito sa Sin! Balita! Blessed day, everyone! Welcome po sa aming segment na Chat-Chatan. Ako po si Sister Dini. Bago ko po ipakilala sa inyo ang aking mga kasamahan, ipagmamalaki ko lang po sa inyo ng aking pong paboritong saint ay si Sister Faustina Kowalska ng Divine Mercy. Si Ma'am Beth po, sino po ang favorite nyo na saint? Okay, bago ang lahat na mabanggit ko ang saint ng favorite ko, ako si Tita Beth from Raha Soliman High School at kasama ko rin naman dito ang mga estudyante na galing din ng Raha Soliman na magpapakilala sa inyo mamaya lang. Ang favorite saint ko ay si Saint Rita and magandang araw sa inyong lahat mga catechutes at narito muli ang mga iba pang catechutes namin from Raha Soliman. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Akisha Maui Makaboy at ang favorite saint ko po ay si Mama Mary. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Toreos Princess Venus at ang favorite saint ko po ay si Carlo Acutis. Saint Carlo Acutis. Hello po everyone, I'm Lori May Amandong and ang favorite saint ko po ay si Saint Francis. Good morning po sa lahat. Ako po si Crystal Lumbay at ang favorite saint ko po ay si Lorenzo Ruiz. Nice. Ngayon po kasi, napansin na po natin, ang ating pong mga kasamahan dito ay medyo marami pong mga bata-bata, kagaya po namin ni Ma'am. Gusto ko lang po sanang maitanong sa inyo, kamusta po ang buhay-buhay? Kayo po ba ay masasaya or medyo may pinagdadaan ng kalungkutan? Sa ngayon po, ang nararamdaman ko po ngayon ay medyo okay naman po na dahil weekend na po, meron na po kaming time para makapagpahinga sa 5 days na pag-aaral po namin. Akala ko sasabihin mo na nararamdaman mo kinakabahan ka ngayon. O, yung iba naman, ano kaya nararamdaman nila ngayon? Masaya po ako kasi
nandito po ako at kasama ko po yung mga kaibigan ko. Yun. Ganon din po sa kanya. Kinakabahan din po ako kahit papaano. Pero masaya naman po kasi naka-experience po ako ng ganito. Ikaw ba? Kamusta ka? Okay lang po. Masaya kasi weekend po. No stress from school kasi tapos naman na po. And next week, baka po. Baka stress na. Yun. So, anong grade na kayo? Grade 10 po. Ang mga grade 10 ba ngayon? Ano ang mga pinoproblema nyo? Sa amin po mga grade 10 students, medyo nape-pressure na po kami kasi since last school year na po and kailangan po namin ipagsama-sama yung pagbaband po namin sa mga classmate namin since last school year na po namin sa pagiging high school. Kailangan po namin ma-experience yung kailangan po namin magkaroon ng magandang experience and memorable experience. And medyo nakaka-pressure po since kailangan po namin mas pagbutihin para mas maayos po para mas maganda po yung records po namin para sa senior high school. When you say that, ibig sabihin ba niya nung nasa-stress ka or nape-pressure, may natitrigger bang parang mga anxiety sa inyo? Yes po. Sa anong paraan? Mostly po sa amin, sa mga kaibigan ko po, pag na-stress po kami, medyo hindi po namin namamalayan na pag mag-isa po kami, nagkukwentuhan po kami, pag mag-isa po kami, nanginginig po kami. So, pag nangyayari po yun, kinakausap po namin isa't isa para po, maging okay po kami ganun. Kumusta naman ang iyong buhay pananampalataya kapag nararanasan ninyo yung mga ganitong stress, anxiety, or nade-depress kayo? Siyempre po, na magtataka ka na din po kay God kung bakit po yun yung binigay niya sa'yo. Bakit ka po niya binigyan ng problema. Pero as they say nga po, problems keep you going po. Ganon din po sa kanya. Agree po ako sa sinabi ni Lori na na kahit nabigyan ka ng para sa akin po kasi, ang problem po, binibigay po kaya po ako ganito katatag ngayon dahil meron pa akong binibigay na problem sa akin. And, minsan po, syempre, ka-questionin po natin si Lord. Pero, hindi natin may iwasan na i-question si Lord dahil, bakit niya ba tayo binibigyan ng gantong problema? Pero, marirealize mo po na dahil sa problema na yun, eto ka ngayon. Nandito ka ngayon and na-achieve mo yung bagay na gusto mong ma-achieve and matatag ka. Kaya, ayun po, thankful na rin po ako dahil nagkaroon po ako ng problem. And thank you po kay Lord. Ang gandang realization ng kanyang ibinahagi sa atin, di ba? Na kahit na ano man ang pinagdadaanan niya ng mga stress, problema, ang dami naman talaga na ginagawa nila sa school as of today. Nakita ko naman yan. Pero nandoon, pinakita nila ang tatag nila at hindi sila bumibitiw. Na katulad nga ng sinabi na ang anuman ang kanilang problema, pinagdadaanan, hindi dapat tambayan. Ito ay daanan lang ninyo. May dadagdag po? Sa ngayon ba, nasaan kayo ka-prayerful? Do you pray at night? Yung mga ganun? Yes po. I pray at night kapag po, before I sleep, para po mag-thank you and mag-sorry po sa mga kasalanan ko pong nagawa nung araw na yun. So, masasabi mo ba na pag kunwari nalulungkot ka, kay Lord ka ba kumakapit? Opo. Kapag nalulungkot po ako, pag nagpe-pray po ako, parang, nawawala po yung bigat sa damdamin ko. And eventually, magiging okay po ako. Nice. Okay, bilang tao na nilalang, may isip, kaluluwa, narito tayo para tumugon sa panawagan ng Diyos. Huwag tayong mawawala. Sa kabila ng mga problema na ibinibigay sa atin, kailangan lang na tayo ay sumangguni pa rin sa doktor o sa mga psikolohiya na makakatulong din sa atin. Na nandun pa rin ang pananampalataya at stay tuned kasi paano nga ba natin makukup up ang mga stress na ito sa buhay natin.
Father Jasper from CFD Rizal po. Ako naman po si Sis Ishi from CFD Novaliches po. Ayun. So, merong santong viral ngayon. Balita ko, kaka-feast day lang nito. Sino kaya to, Brother Kaloy, no? That would be no other than San Antonio de Padua. The feast day ay June 13. At si San Antonio de Padua ay isa sa mga pinakapopular na santo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil kilala siyang dinadasalan para sa mga nawawalang bagay o gamit. Pero makikita natin mamaya na he is more than that. More than that. And another fun fact, si St. Anthony of Padua, hindi po Anthony ang baptismal name niya or kanyang birth name. Ang totoo po niyang name ay Ferdinand Martins de Valois. Yan. Because he's a Portuguese by birth. From Portugal. Yan. Pero bakit Padua? Ayan. Bakit po Padua? Doon siya namatay. Doon siya linibing. Ayun. It's importante yung libing, the libing part. That's where his remains are. Doon sa Basilica of St. Anthony de Padua na tinayo very shortly lang after his death upang maging shrine ng kanyang relics. Yan. At yung pong simbahan na yon sa mga nagbabalak mag-pilgrimage at para na rin sa kaalaman, hawak po yun ng ating mga friars minor conventual. Ayan, mga Grey Friars. So, San Antonio de Padua. Maganda simbahan po yun. Brother, may tanong po kami sa inyo, brother. Para saan po ba yung tinapay na nakalagay po kay St. Anthony de Padua? Okay. Yung tinapay na nakikita natin pag fiesta ni San Antonio de Padua ay galing sa isang miracle story na nangyari nung siya'y pumanaw na. Ilang dekada na actually mula nung siya'y pumanaw, nagkaroon ng isang milagro sa Padua. Noong taong nung nakakamali ay 1263 at noong taon na ito, may isang namatay na bata. At yung kanyang nanay, dasal kay San Antonio na sana'y mabuhay ng muli yung kanyang anak. At pag ang kanyang anak ay na-revive, siya, yung nanay, ay magdodonate ng mais na kasing bigat nung bigat ng kanyang anak. At yung kanyang anak ay nabuhay. And then, hundreds of years later, in the 1880s, nagkaroon na isa pang milagro na may isang babae, tinitry niya buksan yung kanyang bakery, hindi niya mabuksan. So para mabuksan ito, nagdasal siya kay St. Anthony of Padua, sana po mabuksan to. Pag nabuksan po ito, magbibigay ako ng tinapay para sa mahihirap. At ito yung nangyari nga, nabuksan yung kanyang bakery. So mula noon, kumalat yung practice sa buong mundo. Brother, kanina may isang tanong pa po ako. Marami po kasing bali-balita na ganito na naririnig ko po. Ano po ba yung istorya behind ng pagdadasal kay San Antonio de Padua kapag may mga nawawala pong bagay? Okay, kasi si San Antonio de Padua ay merong libro. At nung siya'y isang Franciscan friar na, merong isang bata, isang novice na umalis sa Franciscan order at tinangay yung isa niyang libro, yung kanyang Book of Psalms, na napaka-importante sa kanya. Lalo panahon na yun, ang mga libro ay napakamahal. Lahat yun ay sinusulat kamay. So nawawala yung libro, nagdasal sa San Antonio de Padua na maibalik yung libro sa kanya. At hindi lang naibalik yung libro, yung nagtangay nito ay nagbalik loob din sa Franciscan order. Kaya may kita natin dito na hindi lang material na bagay ang binabalik o hinahanap ni San Antonio de Padua, kundi ang mga nawawala rin na mga tupa, nawawala rin mga kaluluwa. Di lang siya naghahanap ng nawawala, ibinabalik din niya yung mga lumayo. Ayan. Yan. Kaya pag lumayo sa inyo yung mga minamahal nyo, pagdasal nyo lang kayo po. St. Anthony of Padua. Kung may mga kakilala po kayo na parang medyo nawala na ng pananampalataya, lumayo na sa pananampalataya, lumayo na sa simbahan, pagdasal po natin sila kay San Antonio de Padua para sila ay manumbalik ng loob sa Panginoon. Ayun, diba? So, just to share some other miracles ni St. Anthony, the preaching to the fish. Diyan po natin nakuha yung idiom na mas okay pang kausap yung mga hayop kaysa sa mga tao minsan. No? Minsan lang ng skip eh. Kasi
kung sa context natin ngayon, mas gustuhin ko nang kausapin ng aso kaysa sa'yo. Noong panahon na yon, St. Anthony, ayaw niya makipag-usap sa yung mga heretics. Ayaw makipag-usap na maayos sa kanya. Ang ginawa niya, pumunta siya sa, pond, mga isda. Nagtatalon yung mga isda, nakikinig sa kanya. Diba? Sign na kahit paano ang hayop, partida isda yun, nasa ilalim ng dagat, nakikinig. Another thing, tinry na siyang lasunin. Ang ginawa lang niya, kasama yung mga heretics kumakain. Tinry siyang lasunin kasi threat siya sa mga heretics. Nagkakalat siya ng katotohanan. Para sa panahon ngayon, pag nagkakalat ka ng katotohanan, threat ka. Diba? So, ang ginawa niya, dinasalan lang niya yung pagkain niya. Kinain niya yun, may lason at lahat, buhay pa rin siya. Strong. Wow. Pero siguro pinaka-significant talaga na naging miraculous event sa buhay ni San Antonio de Padua is nung challenge siya minsan ng mga ilang heretics. Sa mga heretics ay yung mga nagde-deny sa doktrina ng simbahang katoliko. Okay? At kanilang kine-question kung ang Eucharistia ba ay talagang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. So, ang ginawa ni San Antonio de Padua, nagpatawag siya ng isang hayop, isang mule, naggutom, pinatayo. Sa isang tabi ay may dayami na pwedeng kainin nitong hayop na ito. Sa kabila naman, nandun si San Antonio de Padua na dala yung banal na sakramento. At ang ginawa nitong hayop na ito ay lumuhod siya sa harap ng banal na sakramento kesa kainin yung dayami. So, kanya nakilala na nandoon mismo ang Panginoon Diyos. Ay, ang ganda kong istorya nun. Kaya, sa panahon ngayon, ganda, no? Example natin, mga hayop. Mga hayop nga, alam kung sino ang dapat sambahin, tao pa kaya. So, sana po, yan. So, many for that, ang dami po nating nalaman tungkol kay San Antonio de Padua. Ngayon ko lang po, dati, nung bata ako, tingin ko lang dyan, bus liner. Ngayon, santo po pala talaga siyang toto. Yun. Siguro, one last thing about St. Anthony of Padua. Ang kanyang titulo talaga ay Doctor of the Church. Pantas ng simbahan. Tapos iisip natin na siya dinadasalan natin pag may nawawalang bagay, kailangan natin ng tulong niya. Bus liner. Pero ang talagang naging contribution niya sa simbahan ay bilang preacher of the gospel. At ang kanyang mga sermon ay nananatili pa hanggang ngayon. At itinuturing siya na isa sa mga pinakatanyag na theologians ng simbahan. Yes. Isa po siyang treasure ng simbahan. Kaya sana mahanap din natin ang tunay na treasure ng ating mga puso. Mahanap natin ang nawawala. Nang tayo'y hindi mawala at di natin maramdamang tayo'y mawalan. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Ayun, welcome back sa ating part 2 na chat-chatan dito sa segment ng Catechutes. So, ang ganda pinag-usapan kanina, brother, no, tungkol sa ano ba yung pinaka-source of anxiety, stress, and depression sa mga estudyante kagaya natin. Yes, oo. Estudyante kagaya natin. So, ano ba yung mga source ba? Pinag-usapan nila Sister Timmy and Tita Elizabeth. Yan, ang usual talagang pinag-uugatan lalo na ng mga high school students. Nakagaya natin. Oo, tama. Yes, hindi naman talaga madali pero kailangan ang mag-aral. Yung mismong pag-aaral stress, pero sabi nga na isa kong teacher dati, parte ng buhay estudyante yan. Amen. And that's good. Ayan. Yes. So ngayon, pag-uusapan natin, ano yung mga practical tips na pwede makakope sa stress sa mga kabataan, sa mga estudyante, depression, and anxiety. So, andito yung mga kabataan na kasama natin from what school? Rasuliman. Ang Rasuliman. So, ano yung mga practical tips na pwede nyo i-share sa mga catechutes na kagaya nyo na kasing edad natin? Yes, kasing edad natin. Sige, sino man volunteer? Pakilala, tsaka favorite saint. Ayan. Hello po, I'm Glenn Lloyd Tiarcilia from Rasuliman. And my favorite saint is Saint Padre Pio. Wow, Wow! Galing. Hi, I'm Rian Jano Cruz and I'm from Ras Suliman and my favorite saint is Saint Francis of Assisi. Wow, St. Francis, mga hayop. Ama, Okay. ama namin. No? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Akiza, is aspirant ng grade 10 matatag sa paaralang Ras Suliman
And ang favorite saint ko po is si Saint Augustine. St. Augustine, Pulse Pope Leo. Wow, mga biga, mga Hi everyone, my name is Sila Janelle Pao from Raha Suleiman and from Ten Magatag, and my favorite is Saint Teresa. Saint, wow. So, Yes. tayo naman. So, I'm Jen Lindo. My favorite saint is Saint Maximilian Colbe. Yan. Yan. I am Jericho Gerald and my birth saint and favorite saint is Saint Anthony of Padua. Wow. So, yun nga, mga kabataan, ano yung mga practical tips na ibibigay nyo sa amin o sa mga viewers natin na Mga categories? kapwa nyo. How to cope the anxiety, stress, and depression bilang isang estudyante? Lalo na high roller. Pagka sinabing high roller, yun talagang competitive sa school. Competitive ba kayo sa school? No, nga pala, matanong natin. Right po. Sige, so anong may papayo sa mga competitive or mga medyo semi-performing na mga overall students rather, para pag the moment na naisa sila ma-suppress nila yung feeling nila at magpatuloy na. So, Yung pag-open up po sa friends, tsaka yung palagi pong nagpi-pray, yung ano po yung mga goals nila, yung So, for me po kasi, ang pag-aaral ko kasi is nakaka-stress po talaga. Pero, ine-enjoy lang po natin yan. So, pahinga-pahinga lang po is wag po muna i-continue yung paghihirap natin. Lagi po tayo mag-pray kay Lord. Kasi nakakausap natin yan si Lord eh. Kung hindi mo babahagi sa family or friends mo, ibahagi mo yun kay Lord sa pamamagitan ng pagdadasal. Nice. Tama. Be naked in front of Him in that way of Yes po. honesty. Yes. Yes, ayun po. Yung mga problems po natin, wag po natin laging parang gumawa po ng distraction and hindi po natin sila harapin. Parang, harapin po natin sila kasi hindi naman po ibibigay ni Lord yun sa atin kung hindi po natin kaya. Yes, amen. Tama. For me naman po, yung problema po is, hindi lang po sa pamilya na ilalabas. Kasi sometimes po is, sa pamilya po nagagaling yung problema. For me po, ako kasi, may problema din po ako. Pero mas gusto ko pong nag-iisa ako kaysa may kasama ako. Kasi parang pag may kasama po ako, mas parang nabibigatan po ako na, yung pakiramdam ko po parang mas masakit pa. So parang mas gusto ko pong nag-iisa po ako. So, ang ganda ng mga sagot nila, mga brothers to. So, tama yun eh. Yung problema dyan lang yun eh. It's up to us how we cope. It's up to us how we handle those situation. Ako, for me personally, dahil sinabi mong family, ako, mas mabuti na sinishare ko aside from my friends, much better na sinishare ko rin sa family ko kasi ang unang kakampi ko bilang isang tao is pamilya. Walang ibang tutulong din naman sa atin kundi ang ating pamilya. And kagandahan naman din kasi bilang part of a family, nag-serve din kami sa simbahan. So meron din akong mga kaibigan pare and then mga nagsiserve sa simbahan na tumutulong din sa akin to cope those anxiety, stress and depression. Kasi sa simbahan nandun yung sakramento eh. Yung sakramento binigay niyo po yan ng ating Panginoong Jesucristo para makatulong sa ating spiritual. Yes, tama. In relation sa experience si Brother Geneve, ako nagkukwentuhan kami kanina. Bilang isang MC na ang tanging sumusuporta lang is yung talagang, kumbaga sa moral support is yung parish priest. Kumbaga itinuring kong ama ang aming kura paroko at rector sa Bambo Organ. Special mention. Yan. Magpa-shout out pa. Tapos, marami rin akong mga ate as in literal na ate naka-close. Kaya medyo kapag nasa parish tayo at nagsuserve, lalo na ako gumagaan yung mga mabibigan. Kahit nakakapagod minsan mag-serve. Kumbaga bukod sa pamilya ko na talagang supportive sa akin, nararamdaman ko rin ang suporta sa pamilya dahil may tumatayo akong mga ama, mga pari namin, at Amen. saka Yes. mga ate at kuya. Ayan. Yeah. So kayo mga kabataan, I encourage you na magkaroon ng service din sa simbahan. And then frequently go to gumagamitin yung sakramento na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi may mga studies rin na nagsabi by praying, especially rosary and frequent confession, nakakatulong siya sa mental health actually. Especially sa United States. May conduct na pag-aaral patungkol sa ganun. Nakakatulong talaga sa anxiety, sa mental health ng isang tao.
Lalo na kung ikaw ay may SD, may talagang confessor. Kaya we encourage you na kung sa simbahan nyo may mga talagang napupusuan kayong pare, lapitan nyo sila para maging fruitful, mailapit kayo sa Diyos. Yung Amen. feel, yung si Father na tipong mas mailalapit kayo kay Lord. Amen. So, yun, ang dami pala dapat natin pag-usapan, brother, pero we don't have enough time. Yes, to talk napakarami about- niyan. Yes, so maraming salamat sa mga taga Sulaiman School. Palakpakan natin. Ano natin, Yan. So, see you on the next segment of the Catechutes, especially sa Chat-Chatan. And we are Catechutes! Hala, very ipis! Oh, yun. Ayun, tumakbulo doon. Ayun. Yung, Ba yan? Bakit naman kasi may ipis? Paano bang purpose ng ipis na yan? Bakit nga ba may ipis? O, Di ba bakit nilikha ng Diyos na maganda at mabuti lahat ng bagay? Pero bakit manilikha ang ipis? Usually, saan ba natin nakikita ang mga ipis kasi? Sa kanal. Sa maduduming lugar. Septic tank. Septic Ayan. tank. Okay. Ang magandang sagot doon ng isang pari na tinanong niya ng isang bata is para maglinis. Diba? Para maglinis tayo. So, yung purpose niya parang nilikha yung ipis para matuto tayong maglinis. Kasi di ba ang ipis kasi is parang gusto nila yung maduduming lugar. Yes. Diba? By nature By talaga. nature kasi Yes. talagang madumi talagang ipis eh. Kumbaga, yan ang mga pinapamugaran ng mga insurrectos. Pero yung ipis parang namuhay sila ng million years ha. Mas nauna pa sila sa mga tao ha. Kaya hanggang ngayon may ipis pa rin. Buhay na yung ipis, ikaw patay Oo, na. oo. Yan. Pero saan pa ba natin pwede makita? Yung ipis ba literal na hayop lang o minsan sa buhay natin iniipis din tayo? Actually, pwede mo rin nang i-apply sa mga taong nasa paligid natin, 'di ba? Na hindi rin maganda yung tingin sa atin, 'di ba? Yes. Di lang yan sa mga crisis natin sa buhay, sa mga stress, Stress. no? Bakit? Ba't nga ba iniipis? Dahil minsan baka may madumi sa atin. Like, yung may ginagawa pa tayo mali, may mga bad habits ba tayo? Yes. Ganon, di ba, sir? Dagdag ko lang Ano po? ang ipis kasi, pinakamaraming ipis nasa septic tank o yung pinupuntahan ng dumi ng tao. Yung septic tank kasi may tatlong division. Paglabas ng dumi ng tao dito, lumilipat sa kabila yun, nandun lahat ng ipis. Kinakain po ng ipis yung dumi ng tao. Ayun. So, yun ang purpose nila. Lahat ng mikrobyo, ng germs, kinukuha nila. Ayun po. Pero pala. take note, doon sa bagong World's Tallest Church, yung Sagrada Familia, kasama siya sa design ni Gaudi. Lahat ng insekto nilagay niya ron sa simbahan. Ginawa niya simento, nakadikit doon sa tower. Ay, So sabi niya kasi, Ang tribute. creation ni God yan. Nilagay ko ang mga insektong yan, design ko yan, to show respect sa nature na ginawa ni God. So, meaning to say is, every creation, meron talagang purpose. Meron. yes. Meron pa talaga siyang purpose. Yun. Tsaka ang ipis, pwede silang mabuhay ng matagal kahit walang pagkain. Oh, kahit apakan mo nga siya eh. Kahit buhay pa. They can live for 30 days na walang pagkain. Kahit pugutan mo ng ulo, gumagalaw pa rin eh. At masakit sila mga gano'n. Ayun. So, ayun, maganda naman pala in nature ang pagkakalikha sa ipis. Sadyang tayo, ang natural natin, patayin. So, sana ganun din ang maging approach natin when it comes sa buhay natin na kapag parang iniipis na tayo, pinapamugaran na tayo ng masasamang bagay. And that's why God created cockroaches. And that's what we have for bakit nga ba may ipis.
Tama, no? For how many Against Spurs, years? no? Against Spurs. After 53 New York. long years nanalo ang New York, ano. If I'm mistaken, pang fourth or pang third NBA championship New York. nila. Yes, oo. So after 53 years. So kagandahan kasi bilang Basic. Pilipino na rin dahil may nanalong dugong Pinoy, Pinoy din, oo. si Jordan Si Clarkson Jordan Clarkson. in the city of New York. Film siya eh. And recently, may nalaman din akong balita na mayroon din magandang mangyayari sa sa Church of New York eh. Diocese of New York ba? Actually, nabalitaan ko rin yung parang sa itong recent church news, parang meron daw ibabeatify. O si ano eh, Sino ba yan? Si Sino ba ano, yung televangelist dati. oo. siya. Yung magaling din siya yung mag sa radio, sa TV. Fulton Sheen. Yes. Si ano, Archbishop Archbishop. ng New York. Yes, ng New York. Ano meron? Oo. Kasi malapit na siyang Beatify. Mabeatify siya. Oo nga, Actually, tama. this September 24, 2026, ibabeatify na siya. parang ang swerte ng New York, nag-NBA Sa champion. Illinois, sa St. Louis, sa Illinois. Oo, sa iyo. Ibabeatify siya. Illinois, Chicago. So, ano merong Ano bang meron kay... Tsaka ano bang magiging pinaka-basis ng simbahan para maging i-canonize, i-proclaim bilang isang venerable, blessed, or santo ang Beatify? isang tao, isang katoliko. Actually, pagkakaalam ko kailangan kasi magkaroon ng milagro. May miracle dapat. Na Okay. So, meron na kasi mababeatify na. Meron na. Meron ng milagro. na ngayon ano ba yung Ano ba pinaka-latest? yung pinaka-latest? Ano Kasi ba yung chismoso milagro ko na yan? Alam nyo ba? Alam ko pre kayo pinaka-chismoso sa atin dito eh. Alam niyo ba? Milagro na yun. Meron kasing isang bata na pagsilang pa lang ng kanyang magulang is patay na. Hindi na tumitibok yung puso niya. Ngayon yung mga parents niya ngayon, nagdasal kay Fulton Sheen. Humingi Humingi tulong. ng intercession. Ngayon, Intercession. nabuhay yung bata. So, isa sa mga proof na or Yeah. case Isang- na pwedeng Isang maging pagpapatunay. Napatunayan, nalaman, hindi lang sa medisina or sa Actually, narinig ko yan, kuya yung may medical proof na talagang clinically dead na yung bata. tapos biglang, Patay na talaga, as then in. biglang nabuhay. Tapos naging yun ang intercession yung magulang. So, ibig Kaya- Tapos 1 hour din siyang patay. Yes, isang oras siyang sabihin patay. effective si Archbishop. Sino ba yan si Archbishop Fulton Sheen ng New York? Sino nga ba siya? Actually, ko alam ko sa kanya, pero ang pagkakalam ko sa kanya talaga is, siya, during that time, siya yung parang sa panahon natin na parang catechutes or something na Okay naman evangelizer. Cute naman kasi talaga tayo. Parang Evangelizer. siya nga ata. Magaling siya magpaliwanag pinakaunang nung time na yon. Imagine na, million ang nanonood sa kanya. Parang may mga nakakasabayan yata siya nung time na yun sa hall, sa Hollywood, something na entertainment. Pero very effective siya. Pero going back dun sa miracle na yun, meaning to say, ang kagandahan nito, kumikilos pa rin ng Diyos Amen. through the intercession of this particular saint. Meaning to say, buhay ang Diyos. At ang grasya ng Diyos. Amen. Oo. So, well, thank God, may bago naman tayong sana. And if I am not mistaken, parang candidate din yata siya for Doctor of the Church. Wow. Kasi dami niyang marami siya mga writings like Yes. Life of Christ, Oo. diba? Tsaka yung isa kay Yes. As I recall, ang isa sa kanyang parang television is yung Life is Worth Living. So, doon siya mas lalong nakilala. So, going back nga dun sa miracle na yan, kakaiba yan, talagang very extra something na imagine nabuhay yung bata. Clinically dead na. Na-declare na. Yes. So, ibig Clinically sabihin, dead na. ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ng paraan ng Diyos para makilala ang Diyos sa tao. Yes, Imagine. amen. And through the powerful intercession of Archbishop Fulton Sheen. So magiging blessed siya this coming This coming, September 24. Yun ang ang September 24. inaabangan ko dyan, ma-declare din siyang one of the doctors of Yes, the church. doctor. Kasi Matadagdagan na naman. balita ko magaling talaga siya. Mahusay, magpaliwanag. Actually, sa social media, napapanood ko siya sa Instagram. Ang dami niyang mga masikat na mga sayings doon eh. Kung ano panoorin niyo siya. even sa Spotify. Instagram. Even Alam- Spotify. Meron din Alam siya. mo, during that, I would say na working ang God that time kasi naghihimala dahil maraming nanonood sa kanya during that time. At kung i-apply mo yun sa panahon natin ngayon, isa sa mga naalala ko sa sinabi ni Fulton Sheen,
For God to love the world. Ay, hindi yun. Na maraming kaalaman or maraming knowledge, pero kulang yung parang nadidiscern kung ano yung truth. Kasi during that time ni Fulton Sheen, if I am not mistaken, talagang klaro yung pagpapaliwanag niya sa pananampalataya at patungkol sa Diyos. So, alam mo, malaking bagay yung himala na yan. Kasi ibig sabihin, sa buhay ni Fulton Sheen, makikita natin dito yung maging klaro din tayo sa pagsasaliksik ng katotohanan patungkol sa Diyos. Amen. Lalo na sa panahon natin ngayon. Eh, tama ba kayo doon? Yan ang magandang chismis. Tsaka may narinig akong chismis, parang Chismis na naman. ako sa inyo eh. Parang nung panahon nun, parang sikat din ata si Elvis Presley. Purito yun. Oh yes, parang naungusan ata niya yung pagkasikat ni Elvis. Sobrang galing niya mag-preach. Sobrang galing niya mag-preach. Parang mas maraming nanonood sa Actually, kanya. hindi siya basta Nung sa time tao noon. during that time. What more pa kaya ngayon na magiging blessed and eventually doctor and then Hopefully, Yeah, we pray for that. Yeah, let's pray for that. Let's pray Yan ang pinakamagandang isa sa chismis Yes. ng ating simbahan. At least makikilala ngayon sino ba to si magiging blessed Fulton Sheen. Ito yung chismis na grasya ng Diyos. Pagpupulutan ng araw. Yes, correct. Talagang New Year pa. Sa best of best city ngayon. So, talaga yun. Yes. Yan mga catechutes were not, kulang po yung time natin to discuss about the saints, the lives of the saints. Pero yun lang po yung may share po namin. Antabay na po sa mga susunod na balita about the what we call this, yung canonization ba? Or, hindi, the Beatification. Beatification. This year na yan, ha? Ito na, September 24. Venerable of So kaya, kailangan kayo mapabeatify. Wala atang huyo. Pero alam niyo, lahat dapat tayo nag-aasam na maging santo. Yes. Kasi yan naman ang tinuturo ng ating simbahan. Na dapat tayo ay maging banal. Amen. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. God bless. Kanina busy kayo tungkol dun sa may pag-sharing ni Brother Kaloy regarding sa kwento ni San Antonio de Padua. Baka na po pwede mag-share tayo sa mga viewers natin, sa mga catechutes natin ng panalangin na po pwede natin gamitin kapag nawawala ng gamit, ano? Opo. So, brother, baka meron kang ma-share na prayer? Pray po tayo. Okay. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Saint Anthony of the Padua, patron of lost things, please help me find what I am looking for. Guide me my mind and heart so that I may remain calm, and if it is God will, may the thing that I lost be returned to me. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sis, baka naman meron tayong mga prayer intentions? Ayan, para naman po sa mga kapatid natin na nangangailangan ng ating pagdarasal, ipanalangin po natin sila. At sa mga kapatid po natin na nangangailangan ng panalangin, huwag po kayong mag-hesitate na mag-message po sa amin. Yun, natapos na naman sa segment natin. Kakaso, kulang yung oras natin to talk about those topics na pinag-usapan natin. Oo, ang dami-dami. Pero alam mo, ang ganda ng pag-uusap natin kanina regarding sa mental health. Yes. Ang dami kong nakuha galing sa mga kabataan. And it's very true ha, it's very relevant na pag-uusapan ngayon. Marami rin tayong makukuhang mga insights sa kanila on how to face mental health issues. Kasi yun naman talaga ang kasalukuyang pinagdadaanan. Yes, talagang nagbabago ngayon ang panahon dahil sa panahon natin, mga millennials, iba yung tinuro sa atin, pero ngayon sa mga Gen Z or Alpha, talagang iba din yung approach about sa mental health. Correct. Totoo. And then maganda din yung pag-uusap natin kanina regarding kay Saint Anthony of Padua. Grabe, at very young age, 35 years old siya namatay, pero ang dami niyang miracles na nangyari sa kanyang intercession. Tsaka magaling siyang preacher. Oo. Actually, ma-share ko, nung nakaraan lang, napadalaw kami dun sa may isa sa mga dedicated shrine para sa kanya, dun sa Sa may St. Pandakan. Anthony. Sa Pandakan. Pandakan. Talagang nakinig ako dun sa may discussion kasi nakita ko talaga yung karosa. Ang dami talaga mga nakadikit na mga tinapay. Tinapay. Holy bread. Pandikoko. And then maganda din yung attribution, pag-attribute natin kanina ng prayer, intercessory prayer
kay San Antonio de Padua. Lalo na pag nawawalan talaga ng gamit, siya talagang pinakatinatawagan. Yes. Ano? Ay, Yes, naku. tsaka pag ano, Talaga. yeah, tsaka pag nawawala yung feeling, pwede ka mag-prayer kay Saint Anthony de Padua. Oo. Nawawala na. Parang lumalayo na sa'yo yung love mo sa buhay. Yun. Sana all may love. Yung mga kaninang natin, mga balita natin sa Simbalita natin, nagulat ako dun sa mga balita, lalo na nandito si Our Lady of Guadalupe Rally. Yung pilgrimage. Yung pilgrimage. Oo. So nakakatuwa din lang even our President Bongbong Marcos what we call this Nagpasinaya. Siya yung nagpasinaya. Consecrate. consecrate for the Yes. for his constituent Filipino people. Yun nga. Actually, pag-uusapan pa natin yan sa susunod nating episode, i-relate natin kung ano ba ang kahalagahan ng Our Lady of Guadalupe sa ating mga Pilipino. So, Yes. stay tuned for that. Yes. Stay tuned. Mas doon ko rin nakita yung parang sort of value of EPs approach na talagang may purpose po lahat kung bakit tayo nilikha or even the small creatures, mayroon pa yung purpose agad kung bakit nilikha tayo. Maglinis tayo, hindi lang ng bahay, pati ng kaluluwa natin. At mga sarili. Maglinis. Sarili. Dapat amoy tao tayo, hindi amoy ay, wag na natin. Amoy tao. Baka may SPG tayo. So, marami tayong pag-uusapan ulit sa susunod nating episode. And syempre, bibitinin muna namin kayo ngayon. Kapag ka talaga pinag-uusapan natin about kay God and everything about our faith, mahaba talagang usapin yan. Yes, Pero, mga araw. tignan natin sa susunod kung ano yung mga mapag-uusapan natin. Yes, tsaka marami pa natin pag-uusapan about sa ating pananampalataya, lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. Yes. So, Sa ating simbahan. Yeah. yan. So, Sis Johanna, would you like to do the honors of inviting yung mga televiewers natin to like, subscribe? Ayun, sa mga nanonood po, don't forget to like, share, and like. Sa Facebook po, may Facebook po kami and YouTube channel. Maraming salamat. At kung meron po kayong katanungan, wag po kayong magkatubili na mag-comment at mag-message sa amin. Salamat po. And don't forget, pakitype sa your social media account, ETVN Philippines, and follow us. Din nyo kami papapanood kami mga Catechists. Yes. So, once again, I'm Jen Lindo from the Catholic Faith Defenders, Cubao. And I'm Sister Johanna de la Cruz from Diocese of Cubao, CFB. I'm Jericho Gerald Maria Baluyot from Las Piñas. Brother Richard Garcia, inyong lingkod from CFD Cubao. Siyempre, kasama natin, pasalamatan natin yung mga kasama natin from CFD Cubao, Novaliches, Las Piñas, Rizal, from Batangas State University, from Valenzuela, Pamantasan Lungsod ng Valenzuela, and from MHCC Raha Sulaiman. Yes. And to the Warriors kapatid, and we are You're watching ETVN Philippines.